Sumisikat pa lang ang araw sa Tondo, Manila, ngunit ang kapaligiran ay nagising na sa sarili nitong ritmo. Ang amoy ng sariwang pandasa at kape ay humalo sa halimuyak ng usok mula sa umuusok na kariton at alingaw ng mga tricycle na nagsisimula na sa kanilang bayay. Sa isang makipot na eskinita, kung saan ang mga bakod ay pininturahan ng graffiti at ang mga bintana ay nakabukas upang salubungin ang simoy ng hangin. Mabilis na naglalakad si Ilara Bautista, 23 taong gulang. Simple lang ang suot niya, isang kupas na shirt at maong. Ngunit ang mga mata niya ay may kinang ng matinding determinasyon. Ang bawat hakbang niya ay tila nagdadala ng bigat ng responsibilidad na kanyang pinapasan. Maaga siyang papunta sa palengke upang mamili ng rekado para sa araw na iyon, para sa pamilyang pinaglilingkuran niya bilang kasambahay sa Makati. Hindi lang iyon ang kanyang trabaho, siya ang haligi ng kanyang pamilya sa probinsya, at ang bawat sentimo ay mahalaga. Habang papaliko siya sa isang masikip na pasilyo, kung saan ang mga anino ay mahaba pa, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon, ingay ng kaguluhan, alinging ng isang lalaki, at mga salita ng pagbabanta. Nagkaroon ng bahagyang pag-aalangan sa puso ni Ilara, ngunit ang instinct ng isang taga-tondo na sanay sa saring kaganapan ay nanaig. Lumapit siya ng dahan-dahan, sumisilip sa likod ng isang tambak ng mga karton. Nakita niya ang 3 kalalakihan na nakapalibot sa isang biktima. Ang biktima, isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong at pantalon na nagmumukhang naligaw sa ganitong lugar, ay nasa lupa, nagpupumiglas. Ang isang lalaki ay humahawak sa kanyang leeg, habang ang isa naman ay sinisita siya. Nakita ni Ilara ang malaking, itim na liter na ban na nakakalat sa semento at ang bahid ng dugo sa sentido ng lalaki. Si Joaquin Alcaraz, ang tinatawag na golden boy ng Alcaraz Group, ay halos walang malay. Ang mukha ay namumutla sa sakit at gula. Ang bag, kunin mo na. Bilis, utos ng isa sa mga magnanakaw, na may tato sa baso. Hindi nag-isip si Ilara. Alam niyang kailangan niyang kumilos kaagad. Ang mga magnanakaw ay abala sa pagkuha ng mga arian ng lalaki, at hindi siya napansin. Pinunot niya ang lahat ng hangin sa kanyang baga, at sumigaw ng buong lakas, magnanakaw. Tulong! May nakawan dito. Ang sigaw niya ay tumago sa katahimikan ng madaling araw, na para bang isang basag na salamin sa umaga. Ang tunog ay nagpaalingaw sa mga pader ng eskinita, umaabot sa mga nakasapang bintana. Mula sa itaas, nagbukas ang isang bintana, at isang matandang babae ang sumilit. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Nagkatinginan ang mga magnanakaw, ang mga mukha ay nagpapakita ng gulat. Ang isa ay daling kinuha ang bag, habang ang isa naman ay sinipa ng huli si Joaquin. Tumakas na tayo, sigaw ng isa. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang mga anino ay tumakbo palayo, na wala sa labirint ng mga eskinita. Naiwan si Ilara. Nakatayo pa rin. Ang puso ay kumakabog. Lumapit siya kay Joaquin, nang mayuwi, nakaupo, na nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagdalito. Sir, ayos lang po kayo. Anong niya? Ang boses ay aalala. Tiningnan siya ni Joaquin. Ang mga mata ay malabo pa. Isang babae na may sinwing suot, ngunit ang mga mata ay may kakaibang tapang at pagmamalasakit. Nakita niya ang isang bahid ng dugo na umaagos sa kanyang noo, at ang ilang gasgas sa kanyang pisngi. Kailangan mong gamutin yan, sir.
Malalim ang gasgas, sabi ni Elara, na agad na tumingin sa relo niya. 5:00 na, kailangan niyang makarating sa palengke. Ngunit hindi niya kayang iwan ang lalaki na ganoon. Doon po tayo sa bahay ko. Malapit lang. Gamutin natin yan. Nagulat si Jokoin. Pahay mo. Kahit sa kalagayan niya, alam niyang hindi siya dapat makipagsapalaran sa isang estranghero, lalo na sa lugar na ito. Ngunit may isang bagay sa tinig at mga mata ng babae na nagpatahimik sa kanyang pag-aalinlangan. Tumingin siya sa kanyang sarili. Maraming gasgas, masakit ang katawan, at ang tiyan ay kumukulo sa gutom. Hindi rin niya matandaan kung saan ang sasakyan niya at ang telepono niya ay marahil nakuha rin. Opo. Malayo ang ospital at mas malayo ang sa inyo, paliwanag ni Elara. Tila nabasa ang kanyang iniisip. Tsaka kailangan ko pang magtrabaho. Sandali lang po ito. Tumayo si Jokoin nang dahan, lamdam ang kirot sa bawat kalamnan. Inalalayan siya ni Elara. Ang kanyang kamay, bagamat maliliit, ay may kakaibang tibay. Naglakad sila nang dahan patungo sa maliit, medyo kubas na bahay ni Elara. Pagpasok nila sa kanyang bahay, isang simpleng silid na nagsisilbing sala at kainan, bumungad kay Jokoin ng kaibahan ang mundo nila. Ang bahay ay maliit, ngunit malinis at maayos. Mayroong isang lumang radyo sa isang sulok, isang maliit na altar na may imahen ni Santo Nino, at mga litrato ng mga ngumingiting pamilya sa dingding. Ang hangin ay amoy dahon ng mint at langis. Dito, sa gitna ng karalitaan ay mayroong kakaibang init at kapayapaan na hindi niya nararanasan sa kanyang mansyon sa Forbes Park. Dito po kayo umupo, sabi ni Elara. Itinuro ang isang lumang upuan. Agad siyang nagtungo sa kusina na isang maliit na espasyo sa likod ng bahay. Lumabas siya dala ang isang maliit na palanggana ng tubig, malinit na basahan, at isang mangkok na may dahon ng malunggay at pinatuyong herbabuena. Ano yan? Tanong ni Jokoin nagtataka. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng gamot. Ang tanggal pasa at pangpahilom ng sugat. Sir. Galing sa lola ko, paliwanag ni Elara, na sinimulang linisin ang sugat sa noo niya ng maingat. Ang kanyang mga daliri ay magaspang, ngunit ang paghawak niya ay malumanay, puno ng pag-aalala. Nararamdaman ni Jokoin ang kakaibang kirot sa noo, ngunit mas naramdaman niya ang init ng pag-alaga ni Elara. Ang amoy ng mga halamang gamot ay sariwa, kakaiba sa amoy ng mga antiseptiko na ginagamit sa kanilang bahay. Wala po akong alkohol, sabi ni Elara. Pero malinis po ang tubig. Tapos lagyan natin ng tapal na dahon para hindi mamaga. Pinayagan lang ni Jokoin si Elara. Hindi niya inaasahan ang ganitong pulong mula sa isang estranghero. Sanay siya sa mga protokol, sa mga taong umaayon sa kanyang bawat galaw. Ngunit si Elara, siya ay natural at totoo. Nagtataka siya kung bakit parang hindi siya kilalaan ng babae. Hindi ba't sikat siya? O baka, hindi lang talaga siya interesado sa mga balita tungkol sa mga mayayaman. Ano? Bakit ka nagmamadali kanina? Tanong ni Jokoin, sinubukan makipag-usap. Papunta po sa palengke. Kasi kailangan kong makabili ng gulay para sa almusal. Pagkatapos, diretso na ako sa trabaho, paliwanag ni Elara, habang marahang idinidikit ang dinurog na dahon ang malunggay sa kanyang noo, na tinatakan ng isang maliit na piraso ng tela. Trabaho? Anong trabaho?
Kasambahay po. Sa Makati, sagot niya, na bahagyang mumiti. Kailangan kong maghanda ng almusal. Malapit na akong ma-late. Nakaramdam si Jo Queen ng kakaibang halo ng paghanga at pagkalito. Ang babaeng ito, na piniling iligtas siya at gamutin, ay isang kasambahay na nagmamadali para sa kanyang trabaho. Walang bahid ng pagkukunwari, walang hangarin na makuha ang kanyang atensyon o pasasalamat. Ang kanyang mga kilos ay purong kabutihan. Pagkatapos niyang gamutin ang sugat, binigyan siya ni Elara ng isang basong tubig at isang piraso ng pandesal na sinasabing, kainin niyo po muna ito para may laman ng tiyan niyo. Hindi po maganda kung wala kayong kinakain. Salamat, sabi ni Jokoin, na kinuma ang pandesal. Ang pandesal ay sariwa, malambot, at amoy na amoy ang init ng oven. Ito ang pinakamasarap na pandesal na natikman niya sa tanang buhay niya, marahil dahil sa simpleng kabutihang loob na kasama nito. Pasensya na po, sir. Kailangan ko na pong umalis, sabi ni Elara. Tumingin sa kanyang relo. Huwag po kayong mag-alala, malapit na pong magising ang mga kapitbahay. Kung kailangan niyo po ng tulong, tanungin niyo lang po sila. Ingat po kayo sa pag-uwi. Wait, sabi ni Jokohin, nang biglang maalala. Kailangan kong magpasalamat sa iyo. Ito ang number ko. Kinuha niya ang isang business card mula sa kanyang pitaka na luckily ay hindi nakuha ng mga magnanakaw. Text mo ako, Elara. Gusto kong makabawi. Kinuha ni Elara ang card. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki nang makita ang pangalan at logo. Jokoin Alcaraz. Ang pangalan ay may bigat, ngunit hindi niya lubos na nauunawaan ng saklaw ng impluensya nito. Salamat po, Sir Jokoin, sabi niya. May bahagyang pagkamangha. Ngunit ang kanyang isip ay nakatuon na sa kanyang trabaho. Makagaling po kayo. As tulad ng isang hangin, umalis si Elara. Isinara niya ang pinto ng marahan at narinig ni Jokoin ang kanyang mabilis na mga hakbang na papalayo. Naiwan si Jokoin sa maliit na bahay. Hawak ang business card niya. Ang sugat ay natatakpan ng dahon ng malunggay. Ang lasa ng pandesal ay nanatili sa kanyang dila at ang init ng pagmamalasakit ni Elara ay nanatili sa kanyang puso. Ang babaeng ito mula sa Tondo, na walang anumang alam tungkol sa kanyang yaman o posisyon, ay umukit ng isang marka sa kanya. Hindi siya humingi ng kapalit, hindi siya atubiling tumulong, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaan at lakas na bihilang makita sa kanyang mundo. Si Jokoin Alcaraz, ang cold at powerful na CEO, ay nakaramdam ng isang kakaibang pagkahumaling sa simpleng dalaga ng Tondo. Alam niyang hindi niya kayang basta na lang palampasin ang pagkakataong ito. Kailangan niyang hanapin ng Elara Bautista. Walang kapantay ang panlasa ng sariwang pandesal na binigay ni Elara sa kanya at lalong hindi nawala ang mainit na pakiramdam ng malasakit na ipinakita ng dalaga. Habang bumabalik sa kanyang mansyon sa Forbes Park, kahit may ilang gas-gas at masakit ang katawan, si Jokoin Alcaraz ay hindi mapakali. Ang mga mata ni Elara, ang kanyang walang iimbot na kabutihan, at ang kababaan ng kanyang pamumuhay sa Tondo ay tila iwan ng malalim na marka sa kanyang isipan. Kinabukasan, agad niyang inutusan ng kanyang Chief of Security, si Mang Tonyo, upang imbestigahan si Elara Bautista. Tonyo, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng ito. Utos niya habang nakatayo sa bintana ng kanyang opisina. Tinatanawang nagmamadaling trapiko sa Ayala Avenue.
kung saan siya nagtatrabaho, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pangarap. Si Mang Tonyo, isang veteranong bodyguard na nakasaksi na sa maraming kalokohan ng mga mayayaman, ay nagulat sa seryosong tono ng kanyang amo. Hindi kailanman nagpakita ng ganitong interes si Jokuin sa sinumang babae, lalo na sa isang galing sa tondo. Subalit, sumunod siya ng walang tanong. Sa loob ng ilang araw, dumating ang detalyadong ulat. Si Ilara Bautista, isang kasambahay na nagtatrabaho sa pamilya de la Cruz sa Makati. Ang kanyang pamilya ay nasa isang liblin na probinsya at siya ang pangunahing nagpapadala ng pera sa kanila. Ang kanyang ama ay matagal nang pumanaw at ang kanyang ina ay may karamdaman. Mayroon siyang 2 nakababatang kapatid na nag-aaral pa. Ang pinakamahalaga, nalaman ni Joko inang matamis na lihim ni Ilara ang kanyang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo at maging isang guro. Pinasa ni Joko inang ulat ng ilang beses. Walang anumang bahay ng pagmamalabis o pagnanais na makalamang. Isang simpleng dalaga na may matinding paninindigan at pangarap. Ang impormasyon ay nagpatibay lamang sa kanyang unang impresyon. Hindi ito isang ordinaryong pasasalamat lamang. Mayroong isang bagay na umaakit sa kanya kay Ilara, ang kanyang kababaang loob, ang kanyang lakas, ang kanyang integridad na tila bihira na sa kanyang sariling mundo. Kailangan niya si Ilara sa malapit. Isang hapon, pagkatapos ang pulong sa board, sa halip na umuwi sa kanyang mansyon, ipinadrive ni Jokoin ang kanyang sasakyan patungo sa isang tahimik na subdivision sa Makati, kung saan nakatayo ang isang simpleng bahay ng pamilya de la Cruz. Nagtatago sa likod ng malaking gate at mga halaman, nakita niya si Ilara, nakasuot ng apron, nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay may kakaibang kapayapaan habang inaalagaan ang bawat dahon. Lumabas si Jokoin sa kotse. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ilara. Narinig ni Ilara ang tunog ng sasakyan at lumingon. Nagulat siya nang makita si Jokoin, nakasuot ng formal na damit, nakatayo sa harapan ng gate. Hindi pa rin gumagaling ang sugat sa kanyang noo. Ngunit tila mas matingkad na ang kanyang mga mata. Sir Jokoin. Tanong ni Ilara. Tila hindi makapaniwala. Agad niyang binaba ang diligan at pinunasan ang kamay sa kanyang apron. Ilara, sagot ni Jokoin, ang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Naramdaman ni Ilara ang kaba. Bakit siya narito? Baka naman may reklamo ang pamilya de la Cruz sa kanya. Ay, sige po, sir, sagot niya, habang pinagbubuksan niya ng gate si Jokoin. Pero, sandali po. Tawagin ko lang po si Madam. Hindi na kailangan, igil ni Jokoin. Ikaw ang kailangan kong kausapin. Tumingin siya sa paligid, sa mga matang nakasulyap mula sa mga bintana, ang kalapit na bahay. Pwede bang sa labas na lang tayo? Mayroon akong alok na gustong sabihin sa iyo. Nag-aalangan si Ilara. Ang ideya ng pakikipag-usap sa isang kilalang personalidad, tulad ni Jokoin, sa isang pampublikong lugar, ay hindi komportable. Ngunit ang kanyang tono ay seryoso at pakiramdam niya ay hindi siya makatanggi. Sige po, sir. Hintayin niyo lang po ako. Magpapalit lang ako ng damit. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Ilara, nakasuot ng simpleng blouse at palda. Sumakay siya sa sasakyan ni Jokoin. Ang kanyang puso ay kumakabog. Dinala siya ni Jokoin
sa isang coffee shop na malapit, na kung saan ay hindi gaanong mata. Ilara, simula ni Joaquin, inilabas ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa mo sa akin. Ang kabutihan mo at ang iyong tapang. Iwas ng tingin si Ilara. Wala po yun, sir. Natural lang po yun. Para sa'yo, natural. Para sa akin, pambihira, iit ni Joaquin. Dahil doon, at sa pangangailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan, mayroon akong alok para sa iyo. Pinuksan niya ang folder at inilabas ang isang kontrata. Gusto kitang maging personal assistant ko sa Alcaraz Group. Nanlaki ang mga mata ni Ilara. Personal assistant. Ako, sir. Oo, ikaw. Tugon ni Joaquin. Ang mga mata ay seryoso. Ang sweldo ay 5 beses ng kinikita mo ngayon. Mayroon kang sariling kwarto sa mansyon, may allowance para sa pamilya mo, at lahat ng benepisyo ng isang empleyado ng Alcaraz. Ang trabaho mo ay pangasiwaan ang aking personal na schedule, mga appointment, at iba pang kailangan ko. Umiling si Ilara. Hindi po, sir. Hindi ko po yata kaya. Hindi po ako sanay sa ganyang trabaho. Tsaka, comfortable na po ako rito. Ayoko pong iwanan ang pamilya de las Cruz. Hindi mo kaya, o ayaw mo lang subukan? Tanong ni Joaquin na may bahagyang hamon sa kanyang boses. Ilara, nalaman ko ang lahat tungkol sa iyo. Ang iyong pamilya, ang iyong mga pangarap. Ito ang pagkakataon mo. Kung gusto mong makatapos ang pag-aaral, kung gusto mong matulungan ang pamilya mo, ito ang landas. Naramdaman ni Ilara ang bigat ng mga salita ni Joaquin. Alam niya na totoo ang sinasabi nito. Ang kanyang pangarap na maging guro ay matagal nang nakabaon sa kanyang puso, natatakpan ng mga obligasyon. Ang kanyang kasalukuyang kinikita ay sapat lang para sa pang-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi ko po talaga alam, sir, sabi ni Ilara. Yumuko. Malaki po ang mundo ninyo. Hindi po ako nabibilang doon. Mas, gusto ko po ang simpleng buhay. Hindi mo kailangang maging bahagi ng mundo ko, paliwanag ni Joaquin, na nagpakita ng kaunting pasensya. Kailangan ko lang ng isang taong mapagkakatiwalaan. Isang taong hindi magsisinungaling sa akin, hindi magnanakaw, at may tunay na malasakit. Ikaw yun, Ilara. Dahil sa pag-aalinlangan ni Ilara, kinuha ni Joaquin ang business card niya at isinulat ang numero ng kanyang personal assistant. Isipan mo. Kung magbago ang isip mo, awagan mo ang pako. Umuwi si Ilara nang may mabigat na puso. Ang alok ni Joaquin ay isang malaking pagbabago, isang pinto patungo sa isang buhay na hindi niya kailanman naisip. Ngunit ang takot sa hindi pamilya, sa mundo ng mga mayayaman, ay mas matindi kaysa sa tukso ng pera. Makalipas ang ilang araw, isang text message ang dumating kay Ilara mula sa kanyang nakababatang kapatid na si John Sion. Ate, kailangan ko po ng pera. Hindi pa po ako nakakapagbayad ng tuition. Malaki po ang bayarin para sa laboratory fees. Natatakot po akong hindi ako makapasok. Kasunod nito, tumawag ang kanyang ina. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ilara, anak, ang kapatid mo. May lagnat at sumasakit ang tiyan. Kailangan daw tingnan ng doktor. Wala na akong pera rito. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nabasag ang puso ni Ilara. Ang
Aalinlangan niya. Ang kanyang takot, ang kanyang pride, lahat ay nawala sa harap ng kagyat na pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang sweldo niya sa pamilya de la Cruz ay hindi sapat upang tugunan ang ganitong emergency. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip, Joaquin Alcaraz. Kinabukasan, habang naglalakad si Joaquin, palabas ng isang restaurant sa Legazpi Village, nagulat siya nang makita si Ilara na nakatayo sa labas, tila naghihintay. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata ay may bakas ng pag-aalala. Ilara, ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Joaquin, may kaunting gulat. Gusto ko pong kausapin kayo, Sir Joaquin, sabi ni Ilara, ang boses ay nag-aalangan. Tungkol po sa inyong palok. Dinala ni Joaquin si Ilara sa isang maliit na karinderya sa kabilang kali. Hindi ito ang karaniwan niyang kinakainan, ngunit alam niyang mas komportable si Ilara doon. Umupo sila sa isang lumang mesa. Ang amoy ng adobo at sinigang ay bumabalot sa hangin. Ano ang problema? Tanong ni Joaquin, nakatitig sa kanyang mga mata. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Ikinuwento ni Ilara ang nangyari sa kanyang pamilya, ang kapatid niyang may sakit, ang kulang na tuition fee ni John Kion. Ang kanyang boses ay tila napitigas sa hirap. Hindi ko po kayang pabayaan sila, sir. Pero, natatakot po ako. Natatakot saan? Sa inyo. Sa mundo ninyo, paliwanag ni Ilara. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isa't isa. Alam ko po na malaki ang utang na loob ko sa inyo. Pero, hindi ko po maintindihan kung bakit akit ako, na isang kasabay, ang gusto ninyong maging personal assistant. Baka naman, pinaglalaruan niyo lang po ako. O baka naman, may iba kayong intensyon, sir? Nagulat si Joaquin sa direkta nitong tanong. Hindi niya inaasahan ang ganoong katapangan mula kay Ilara. Ngunit, sa halip na mainis, nakaramdam siya ng paghanga. Ito ang Ilara na nakilala niya sa Tondo. Walang takot, walang pagpapanggap. Ilara, narinig ko na ang mga ganyang tanong. Sabi ni Joaquin, seryoso ang tingin. Ngunit hindi kita pinaglalaruan. At wala akong masamang intensyon. Totoo, na may utang na loob ako sa iyo. Ngunit higit pa doon, gusto ko ng isang taong tulad mo sa paligid ko. Ang iyong katapatan, ang iyong mabilis na pag-iisip, ang iyong kakayahang maging totoo. Ang mga bagay na yan ay mas mahalaga kaysa sa anumang credentials na maaaring mayroon ang ibang aplikante. Sumingap si Ilara. Kaya po. Ang napin ko po ba? Ang desisyon ay nasa iyo, Ilara, sagot ni Joaquin. Ngunit huwag mong hayaang ang takot at ang mga sinasabi ng iba ang pumigil sa iyo. Isipin mo ang pamilya mo, ang iyong mga pangarap. Kung tinanggap mo ang alok ko, makikita mo na hindi lang ito trabaho. Isang pagkakataon para sa iyo na umangat at patunayan sa sarili mo na kaya mo ang higit pa sa iyong iniisip. Yumuko si Ilara. Iniisip ang kanyang ina, ang kanyang kapatid na may sakit at si John na nangangailangan ng tuition. Sa isang banda, natatakot siya. Sa kabilang banda, narinig niya ang tawag ng pag-asa. Sige po, Sir Joaquin, sabi niya. Dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalinlangan, ngunit may kasamang bagong determinasyon. Tinanggap ko po ang inyong alok.
Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para hindi kayo mapahiya. Isang bahagyang ngiti ang lumabas sa labi ni Jokoin. Mabuti. Welcome to the Alcalas Group, Ilara. Nang umuwi si Ilara sa bahay ng pamilya de la Cruz upang magpaalam, may halos siyang nararamdaman. Takot, kaba. Ngunit mayroon ding bahagyang kislap ng pag-asa. Ang pintuan ng mansyon ng mga Alcaraz ay tila isang malaking bakal na tarangkahan patungo sa isang bagong mundo, puno ng misteryo at mga hamon. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang pagkakataon na makatulong sa kanyang pamilya at makamit ang kanyang mga pangarap. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na hindi niya kailanman inakala na magiging kanya. Ang malaking tarangkahan ng mansyon ng mga Alcaraz ay dahang bumukas. Tila isang napakalaking bibig na humihigop kay Ilara patungo sa isang mundong hindi niya pa nakikita. Sa loob, sumalubong sa kanya ang isang malawak at tahimik na hardin na napupuno ng maayos na tanim ng mga halaman, at sa gitna nito ay nakatayo ang isang bahay na tila palasyo, malaki, elegante, at puno ng marmol at kristal. Ang bawat sulok ay may sariling kwento ng karangyaan. Ngunit kasabay nito ay isang hindi maipaliwanag na lamig. Ito na ang kanyang bagong tahanan, ang bagong mundo. Ang puso ni Ilara ay hindi na kumakabog dahil sa takot, kundi dahil sa halong damdamin ng pag-aalangan at determinasyon. Ang kanyang sariling kwarto ay nasa isang hiwalay na pakpak ng mansyon, malayo sa mga pangunahing silid, ngunit mas malaki at mas maganda pa kaysa sa buong bahay nila sa tondo. Mayroon itong sariling banyo, isang malaking kama, at bintanang tinatanaw ang maayos na hardin. Sa kabila ng lahat ng karangyaan, hinanap pa rin niya ang init at ingay ng kanyang dating buhay. Ang kanyang unang linggo ay puno ng pagsubok. Ang trabaho niya ay hindi kasing simple ng pagiging kasangbahay. Hindi siya inutusan na maglaba, magplantsa, o maglinis ng sahig. Siya ang personal assistant ni Jokoin Alcaraz. Ang bawat oras ng araw ni Jokoin ay nakalista sa isang makapal na planner at tungkulin ni Ilara na siguraduhin na ang lahat ay ayon sa schedule. Pagtawag sa mga kliyente, pag-organisa ng mga dokumento, pagpapaalala sa mga pulong, at paghahanda ng lahat ng kailangan ni Jokoin para sa kanyang araw. Ang pinakakaibang bahagi ng kanyang trabaho ay ang paghahanda ng pagkain para kay Jokoin. Hindi siya pinayagan ng chief cook na pumasok sa malaking kusina ng mansyon sa simula, ngunit ipinilit ni Jokoin na si Ilara ang maghanda ng kanyang almusal at hapunan, mga simpleng pagkain na nakasanayan niya. Gusto ko ng pandesal at kape, Ilara. Huwag yung mga imported na tinapay na puro palaman, sabi minsan ni Jokoin sa kanya. Isang gabi habang organisa siya ng mga papeles sa kanyang opisina. At yung kape, yung barako. Huwag yung mga galing sa makina. Kaya, sa kabila ng pagiging boses ng aalangan ng chef, si Ilara ay naglaan ng isang maliit na espasyo sa kusina kung saan siya naghahanda. Gabi, bago matulog, bumibisita siya sa mga karinderya sa labas ng Forbes Park o nagpupunta sa kalapit na palengke para bumili ng sariwang sangkap. Ang kanyang mga luto ay simpleng adobo, sinigang na hipon, ginataang gulay, o kaya naman ay pritong isda na may kamatis at bagoong. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ilara ang isang bahagi ni Jokoin na hindi niya inaasahan, ang kanyang pagkahumaling sa mga pagkaing Pinoy na niluto na may pagmamahal. Ang sarap, komento ni Jokoin isang umaga, habang kumakain ng longganisa at sinangag na inihanda ni Ilara.
parang luto ng nanay ko. Ang mga salitang iyon ay tila nagpawi ng bahagi ng lamig na nakapalibot sa kanya. Dahil sa kanilang madalas na interaksyon sa araw-araw, nagsimulang makita ni Ella ang iba pang aspeto ng personalidad ni Jokoin. Sa likod ng malamig na aura ng isang bilyonaryong CEO, mayroong isang lalaki na may malalim na pasanin. Minsan, nahuli niya itong nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Minsan naman, narinig niya itong nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkadismaya dahil sa mga pressure mula sa board o sa ina nito. Masyadong malaki ang pasali ng Alcaraz Group. Sabi nito isang gabi habang o-organisa si Ilara ng mga folder sa kanyang opisina. Ang bawat decision ko ay may malaking epekto. Minsan, gusto ko na lang takasan ng lahat. Si Ilara, sa kanyang likas na pagiging mapagmahal, ay hindi nagsalita agad. Hinintay niya si Jokoin na tapusin ang kanyang sasabihin. Pagkatapos, dahan niyang sinabi, mahirap po talaga ang maging pinuno, sir. Maraming kumaasa. Pero, ang bawat mabigat na pasanin ay may kasamang lakas. Tandaan niyo po ang dahilan kung bakit kayo nagtatrabaho. Para sa pamilya niyo. Para sa mga empleyado niyo. Tiningnan siya ni Jokoin. May kaunting gulat sa kanyang mga mata. Paano mo nasabi yan, Ilara? Ngumiti si Ilara. Sa tondo po, ganoon din po ang buhay. Ang nanay ko po. Siya ang haligi ng aming pamilya. Hindi man kami mayaman, pero marami po kaming kinakaya para sa isa't isa. Ang bawat problema, nagiging lakas namin. Unti, nagsimulang bumukas si Jokoin kay Ilara. Hindi niya inakala na sa isang taong galing sa ibang mundo, mahahanap niya ang isang kausap na makikinig at makakaintindi. Minsan, habang naglalakbay sila papunta sa isang business meeting, ikinukwento ni Jokoin ang mga komplikadong isyu sa kumpanya. At si Ilara, sa kanyang simpleng lohika at pananaw mula sa kanyang karanasan sa buhay, ay nakapagbibigay ng mga insight na hindi kailanman naisip ni Jokoin o ng kanyang mga sophisticated na tagapayo. Sa probinsya po, pag may nasira ang bubong, hindi kami bumibili agad ng bago. Inaayos muna namin. Kung hindi kaya ng isa, nagtutulungan ang buong kapitbahay, ani Ilara. Isang beses nang iisip si Jokoin tungkol sa isang krisis sa produksyon. Baka po, hindi kailangan palitan ng buong sistema, kundi ayusin lang po ang nasira. At kailangan ng tulong. Nagsimulang tumawa si Jokoin. Ang mga ngiti niya, na bihira niyang ipinakita sa publiko, ay naging mas madalas sa piling ni Ilara. Naging mas magaan ang kanyang loob. Sinimulan niyang tanawin ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ni Ilara, ang pagpapahalaga sa simpleng kasiyahan, ang pagiging totoo, ang lakas na nanggagaling sa pagkakaisa. Ang mga gabi sa mansyon ay hindi na kasing lamig para kay Jokoin. Madalas, pagkatapos ng mahabang araw, magkasama silang kumakain ng hapunan, ang lutong bahay ni Ilara. Habang kumakain, ikinukwento ni Ilara ang mga masasayang fiesta sa tondo, ang mga laro ng mga bata sa kalsada, ang mga kwentong bayan na naririnig niya sa kanyang lola. Ito ay isang mundo na labis na kaiba sa kanyang sarili, ngunit nakakahanap siya ng kapayapaan at kagalakan dito. Isang linggo, sumapit ang isang malaking krisis sa Alcaraz Group. Isang deal na matagal nang pinaghihirapan ni Jokoin ang biglang gumuho dahil sa hindi inaasahang pagbabago sa merkado. Labis ang pagkadismaya niya. Umulan pa ng malakas at dahil sa stress, nilagnat si Jokoin. Nanatili siyang nakahiga sa kanyang silid
Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang noo ay mainit. Nang hindi siya makita ni Ilara para sa kanyang almusal, agad siyang pumunta sa kanyang silid. Nakita niya si Jokoin na nakabaluktot sa kama. Ang kanyang telepono ay nakakalat sa sahig. Walang mga staff ang naglakas, loob, nagambalain siya. Sir Jokoin. Malumanay na tanong ni Ilara. Nilapitan siya. Bahagyang bumukas ang mga mata ni Jokoin. Ilara, cancel lahat ng schedule ko. Hindi ko kaya. Naku po, nilalagnat kayo, bulalas ni Ilara. Pagad siyang kumuha ng maligamgam na tubig at tuwalya. Hindi siya nagdalawang isip. Inutusan niya ang staff na maghanda ng tsaa mula sa damo ng lagundi at nagluto siya ng mainit na arroz caldo, isang comfort food para sa mga may sakit. Habang inaalagaan niya si Jokoin, ikinukwento ni Ilara ang mga nakakatawang insidente sa Tondo. Kung paano siya nagkukunwari na mangkukulam para lang bumili ng gamot sa kanyang kapatid noon. Pinahid niya ang kanyang noo gamit ang isang basang tuwalya at ginamitan niya ng vapor ang kanyang dibdib na para bang isa siyang inananag, aalaga sa kanyang anak. Dahil sa init ng arroz caldo at ang nakakaaliw na boses ni Ilara, unti-unting lumuwag ang pakiramdam ni Jokoy. Ang pag-aalaga ni Ilara ay hindi profesional, kundi taos, puso. Wala siyang pakialam sa kanyang estado. Para kay Ilara, si Jokoin ay isang taong may sakit na nangangailangan ng malasakit. Salamat, Ilara, dulong ni Jokoin, habang kumakain ng arroz caldo, na parabang ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya. Pakiramdam ko, gumagaling na ako. Kinaumagahan, bagamat medyo may sakit pa rin, bumangon si Jokoin. At kita niya si Ilara na aayos ng ilang dokumento sa opisina, ngunit tila malalim ang iniisip. May problema ba, Ilara? Tanong niya. Nilingon siya ni Ilara. Wala po, sir. Iniisip ko lang po ang pamilya ko. Ang kapatid ko. Ara, labas tayo, sabi ni Jokoin, na may bahagyang ngiti. Doon, tayo, sa balkonahe. Umupo sila sa balkonahe ng mansyon, tanaw ang malawak na hardin at ang mga ilaw ng lungsod na nagkikisilapan sa dilim. Ang buwan ay bilog at maliwanag, tila isang perlas sa madilim na kalangitan. Alam mo, kay Lara, simula ni Jokoin, minsan, pakiramdam ko, bilang alkaraz wala akong sariling buhay. Lahat ng desisyon ko, para sa kumpanya, para sa pamilya. Nakakapagod. Alam ko po yan, sir. Tugon ni Ilara, tiningnan ng buwan. Pero iba naman po ang sitwasyon niyo sa akin. Ako po, ang pangarap ko lang, makapagtapos ng pagtuturo. Makita ang pamilya ko na umaangat, walang sakit, walang takot sa gutom. Napakasimple ng pangarap mo, sabi ni Jokoin, may kaunting paghanga. Hindi po kailangan maging komplikado para maging masaya, sagot ni Ilara. Ikaw po, sir. Ano po ang pangarap ninyo, kung hindi kayo si Jokoin Alcaraz ng Alcaraz Group? Nag-isip si Jokoin. Matagal, bago siya sumagot. Siguro, isang simpleng buhay. May sariling pamilya na hindi masyadong binibigyan ng bigat ng pangalan. Makapaglakbay. Makita ang mundo hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang tao. Pareho silang natahimik, nakatitig sa buwan. Ang kanilang mga mundo ay magkahiwalay, ngunit sa ilalim ng buwan, ang kanilang mga puso at pangarap ay tila nagtagpo.
Sa sandaling iyon, hindi na lang si Ilara ang kasambahay at si Joaquin ang bilyonaryo. Sila ay dalawang kaluluwang nagbabahagi ng kanilang mga lihim at mga pasanin. At sa bawat pagbabahagi, unti-unting nabuo ang isang kakaibang koneksyon. Isang koneksyon na mas malalim pa sa anumang riling ng yaman o posesyon. Para kay Joaquin, si Ilara ay naging isang liwanag na nagpapakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng buhay. Para kay Ilara, si Joaquin ay hindi na lang isang makapangyarihang negosyante, kundi isang tao na may puso, na may sariling pagsubok at pangarap. Ito ang simula ng isang pagbabago na hindi pa nila alam kung saan sila dadalhin. Ang mga buwan ay lumipas na parang simoy ng hangin sa loob ng mansyon ng Alcaraz. Ang dating matigas na pader sa pagitan ni Joaquin at Ilara ay unting gumuho. Nabubuo ang isang kakaibang pagtutulungan, isang hindi inaasahang pagkakaibigan. At para kay Joaquin, isang umuusbong na damdamin na hindi niya kailanman inakala. Hindi na siya pumupunta sa mga mamahaling restaurant para sa hapunan. Mas gusto niya ang lutong bahay ni Ilara. Ang kanyang mga desisyon sa negosyo ay madalas na ginagabayan ng simpleng sentido komun ni Ilara na nagbibigay ng sariwang perspektibo na hindi kailanman naibigay ng kanyang mga tagarayo. Ngunit ang pagbabago kay Joaquin ay hindi nagtagal at napansin ng kanyang paligid. Ang mga tauhan sa mansyon ay napansin ang kakaibang pagiging malambing ng kanilang amo sa kasambahay na ngayon ay assistant. Ang mga kaswal na pagkikita ni Ilara sa mga board meeting, kahit na bilang organisa lamang, ay nagbigay ng usap-usapan. Sa mundo ng alta sosyedad, ang anumang lumihis sa pamantayan ay agad na nagiging paksa ng kismis at paghusga. Ang pinakamabilis na nakapansin ay ang ilaw ng tahanan ng mga Alcaraz, si Senyora Helena Alcaraz. Isang babaeng pinanay ng tradisyon at kapangyarihan. Ang bawat galaw ni Joaquin ay binabantayan niya. Para sa kanya, ang pangalan ng Alcaraz ay isang korona na dapat panatilihin. Ang kinang. Ang ideya ng kanyang anak, ang tagapagmana ng kanilang imperyo, na nagkakaroon ng interes sa isang kasambahay, lalo na sa isang galing sa tondo, ay isang paglapastangan. Isang hapon, habang naghahanda si Ilara ng merienda ni Joaquin, pandesal, at nailit na tsokolat, tinawag siya ni Senyora Helena sa isang maliit na bulwagan na karaniwang ginagamit lamang para sa mga espesyal na bisita. Ang hangin ay tila bumigat sa kanyang paligid. Ang bawat disenyo sa dingding ay tila nakatingin sa kanya. Ilara, simula ni Senyora Helena, ang kanyang boses ay malamig at matigas, tulad ng yelo na bumabasag. Ang kanyang mga mata, na tila may kakayahang tumagos sa kaluluwa, ay nakatutok kay Ilara. Alam kong mabuti kang empleyado. Ngunit may mga bagay na hindi nababagay sa ating posisyon at sa iyong posisyon. Pinilit ni Ilara na manatiling kalado, bagamat ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ano po yun, Senyora? Ang pagkakalapit mo kay Joaquin. Hindi ito tama. Diretso nitong sabi, hindi man lang kumurap. May sarili kaming mundo, Ilara. Isang mundo na hindi mo maintindihan. Ang pagiging malapit sa kanya ay hindi magdadala sa iyo ng anumang maganda, kundi problema. Ramdam ni Ilara ang kirot sa kanyang puso, na para bang may kung anong bahagi ng kanyang asa ang unting nawawasak. Ako po ay ginagawa lamang ang trabaho ko bilang kanyang assistant. Talaga ba? Ngumisi si Senyora Helena. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga lutong, bahay mo, ang mga kwento mo sa tondo. Hindi yan pati ng trabaho ng isang assistant, Ilara.
Ito ay pagtatangka na pumasok sa aming buhay, sa aming pangalan. Hindi po totoo yan, maring tutol ni Elara, na mumula ang kanyang pisngi sa galit at kahihiyan. Hindi ko po iniisip ang posisyon o kayamanan ni Sir Joaquin. Ako po ay nagmamalasakit lamang sa isang taong nangangailangan. Tumaas ang kilay ni Senora Helena. Malasakit. Sa aming mundo, Elara, ang malasakit ay may presyo. At ang presyo na yon ay hindi mo kayang bayaran. Buki ay nakatakdang magpakasal kay Sofia de la Vega, anak ng isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Isang aasawa na magpapatatag sa aming interior. Hindi mo pwedeng sirain yon. Ang mga salita ni Senyora Helena ay bumulusok kay Elara na parang mga balang. Nagulantang siya. Hindi niya alam ang tungkol sa kasal. Ang balita ay tila isang malaking pader na biglang itinayo sa pagitan nila ni Joaquin, nagpapakita ng tunay na lalim ng agwat sa kanilang mundo. Ang tensyon sa mansyon ay tila kumalat sa buong Alcaraz Grove. Ang mga bulungan tungkol sa bagong kasambahan na malapit sa CEO ay umabot sa mga pahayagan ng lipunan, bagamat hindi direkta, sa pamamagitan ng mga pahiwatig. Para kay Joaquin, ang lahat ng ito ay wala siyang pakialam. Mas lalo lang siyang kumapit kay Elara, na naging kanyang kanlungan sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Isang gabi, isang granding pagtitipon ang idinaos sa isang maranyang hotel upang ipagdiwang ang ika-50 anibersaryo ng Alcaraz Grove. Ito ay isang pagtitipon ng mga piling tao sa lipunan, mga politiko, negosyante, artista. Joaquin, bilang CEO, ay nasa sentro ng atensyon. Elara, gusto kong sumama ka, sabi ni Joaquin sa kanya, isang hapon, ilang araw bago ang edad. Bilang aking personal assistant. Kailangan ko ang tulong mo sa pag-coordinate ng ilang bagay. At gusto kong nandoon ka. Kinabahan si Elara. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ito ang unang pagkakataon na opisyal siyang haharap sa ganoong karaming tao mula sa mundo ni Joaquin. Sa tulong ni Joaquin, naghanap sila ng isang simple, ngunit eleganteng gown na hindi masyadong mahal, ngunit bumagay sa kanya. Isang simpleng itim na damit na nagpatingkad sa kanyang natural na ganda, bagamat nanatiling simple. Nang pumasok sila sa ballroom, lahat ng mata ay nakatutok kay Joaquin. Ang mga kamera ay kumikislap. At kasunod niya, si Elara. Ang buluman ay agad na kumalat. Siya ba yung kasangmahay? Plabi naman, dinala pa niya sa ganitong event, may balita pa naman tungkol kay Sofia. Joaquin, na walang pakialam sa mga tingin, ay nakangiti, hawak ang braso ni Elara, habang ipinapakilala siya sa ilang mga kaibigan, sa negosyo. Siya si Elara Bautista, ang aking napakahusay na personal assistant. Ngunit hindi nagtagal, isang grupo ng mga kababaihan nang lumapit, ang kanilang mga tingin ay puno ng paghuhusga at pagmamataas. Sa gitna nila ay si Sofia de la Vega, matangkad, maganda. Suot ang isang mamahaling gown na tila dinisenyo para sa kanya, ang bawat kristal na kumikislap sa liwanag. Ang kanyang mga mata ay matalin, puno ng pagmamay-ari. Joaquin, darling, nandito ka na pala, malaming nabati ni Sofia. Hinalikan si Joaquin sa pisngi, habang tinitignan si Elara mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang kanyang bawat bahagi. At sino naman itong kasama mo? Siya si Elara, Sofia. Umi-assistant, sagot ni Joaquin. Ang boses ay may bahid ng lamig na tila nagbabala. Ngumiti si Sofia, ngulit hindi umabot sa kanyang mga mata.
Ah, the famous assistant. Ang galing mo naman, Jokoin. Ikinukwento ni Tita Helena sa akin na napakahusay daw nitong assistant mo, pati sa kusina. Ang kanyang huling salita ay may pagdidiin na tila isang patalin na tumagos sa puso ni Ilara. Narinig ni Ilara ang mga mahihinang pagtawa ng mga kasama ni Sofia. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang muka, ang init na kumalat sa kanyang pisngi. Gusto niyang tumakbo, magtago. Ngunit nanatili siya sa tabi ni Jokoin. Nakakuyom ang kanyang mga kamay. Salamat po, ma'am, sagot ni Ilara. Pinilit na magpakatatag at ngumiti. Ginagawa ko lang po ang aking makakaya. Oo, I'm sorry do. Dagdag ni Sofia. Umiinom lang siya pa dun. Sana lang ay hindi mo makalimutan ang iyong lugar. Ano? Ang mundo ng mga Alcaraz ay medyo komplikado para sa mga tulad mo. Madaling malito. Pinigilan ni Jokoin ang kanyang sarili na sumagot. Ramdam ni Ilara ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa braso niya. Ngunit, ang kanyang pagkuyong ng kamao ay hindi nakatakas sa paningin ni Ilara. Sa buong gabi, ramdam ni Ilara ang mga matang nakatutok sa kanya, ang mga bulungan, ang mga pahiwatig. Ang kanyang simpleng damit ay tila lumiliit sa gitna ng karangyaan. Ramdam niya na hindi siya nabibilang doon na siya ay isang dayuhan sa mundo ng mga elitista. Ang bawat tingin, bawat ngisi, ay isang patunay na siya ay naihiba at hindi tanggap. Tila pinipilit siyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Matapos ang Eldand, sumakay sila sa kotse ni Join. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay bumibigat, puno ng hindi nasabing mga salita at damdamin. Ilara, ayos ka lang ba? Tanong ni Jokoin. Hinawakan ng kanyang kamay. Malumanay niyang binawi ang kanyang kamay. Ayos lang po, sir. Sadyang, hindi lang po talaga ako sanay sa ganoong klase ng tao. Hindi po ako nababagay doon. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi nila, sabi ni Jokoin, puno ng pagkadismaya. Mga inggit lang yan. Walang magawa. Muli sa mga sumunod na araw, ang sitwasyon ay lumala. Ang mga chismis ay nagbago. Naging mas personal. May isang artikulo sa isang tabloid na tila pahiwatig tungkol sa bagong babae ng CEO na may madilim na nakaraan at misteryo sa pinanggalinan. Isang hapon na sa opisina si Jokin, nakikipag-usap sa kanyang legal team tungkol sa isang sensitibong acquisition. Si Ilara ay nasa labas lamang. Nag-ordinisa ng mga dokumento sa kanyang disk. Nakikinig sa pamilyar na tunog ng boses ni Jokoin na tumatalakay sa mga komplikadong legal na termino. Ang pinto ay bahagyang bukas at narinig niya ang usapan na biglang nagbago lang direksyon. Sir, may kumakalat po kaming narinig tungkol sa assistant ninyo, sabi ng isang abogado, ang kanyang boses ay nag-aalangan. Ikinakalat po na ang pamilya ni Ilara Bautista ay may malaking utang sa isang loan shark, matagal na. At ang kanyang yumaong ama ay nagkaroon ng gulo sa isang construction project noon na nagresulta sa pagkalugi ng maraming tao. Iwan ng maraming pamilya na naghihirap. Napatigil si Ilara. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay tila martilyo. Ang sikreto ng kanilang pamilya, isang bahagi ng kanilang pinakamasakit na nakaraan na pinilit niyang ilibing sa limot sa loob ng maraming taon, ay nabunyag. Ang kanyang ama, na namatay sa sakit sa puso, ay nabigo sa isang maliit na proyekto sa konstruksyon dahil sa hindi tapat na kasosyo, na
Iwan sa kanila ng malaking utang at masamang pangalan sa kanilang komunidad noon. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ng maaga at ito ang pinakamalaking pasanin niya, ang dahilan kung bakit hindi niya tinapos ang kanyang pag-aaral. Ano? Ulat na tanong ni Jokin, ang kanyang boses ay tila kulob. Anong pinagsasabi niyo? Sino ang nagkakalat nito? Ang pinaghihinalan po namin ay si Sir Tamos, ang kalaban po natin sa bidding ng San Miguel Project. Gusto niya pong sirain ang reputasyon ninyo, paliwanag ng abogado. At ang impormasyon po ay nagmula sa mga record sa Tondo, na tila may nagbayad para kuhain ng mga yon. Naramdaman ni Elara ang kanyang mundo na gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ramdam niya ang mga mata ni Jokoy na nakatitig sa kanya, bagamat hindi niya ito nakikita mula sa labas ng pinto. Pumasok si Jokoy sa opisina, ang kanyang muka ay puno ng galit, pagtataka, at isang bahid ng sakit. Tilara, totoo ba ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi na kasing init na nakasanayan niya, kundi puno ng pagdududa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago ang lahat ng ito sa akin? Ang lalamunan ni Elara ay tila binihag. Hirap siyang huminga. Sir, hindi po ganoon kadali. Ito po ang pinakamasakit na pasi ng buhay ko. Ayoko pong maging pasanin sa inyo. Ayoko pong gamitin niyo ang kayamanan niyo para lang lutasin ang problema ko. Pasanin. Halos tumawa si Jopuin. Ngunit ang tawa niya ay puno ng sakit at pagkabigo. Ang pakiramdam ko ay niloko mo ako, Elara, na hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Akala ko ba nagbabahagi tayo ng mga sikreto, ng mga pasani? Pero ang pinakamalaki sa lahat, itinago mo, akala ko tayo ay nasa iisang pahina. Hindi po totoo yan, Sir Shorin. Sigaw ni Elara. Tumulo ang kanyang mga luha na hindi na niya kayang pigilan. Hindi ko po kayo niloko. Pinaprotektahan ko lang po ang pamilya ko, ang aking dignidad. Hindi ko po gustong may makaalam. At lalo na, ayoko pong gamitin ang posisyon niyo para lutasin ang problema ng pamilya ko. Ayoko pong maging isa lamang sa mga ginagamit ang inyong pangalan. Pero nagawa mo na. Ngayon, ang pangalan ng Alcaraz Group ay nadadamay dahil sa iyo at sa mga sikreto mo. Tanoon na lang ang sakit at pagtataksil sa boses ni Join. Paano mo nagawa ito sa akin, Elara? Pagkatapos ng lahat ng tiwala ko sa iyo? Ang mga salita ni Jokotin ay tila mga taga sa puso ni Elara. Ang sakit ng paghuhusga ng lipunan. Ang iisa ni Sofia, ang galit ni Senyora Helena, ay pinagsama. Sama sa matalim na pagkabigo ni Jokoin. Hindi na niya kayang makinig. Hindi na niya kayang magpaliwanag sa isang taong pinaniniwalaan niyang nakakaintindi sa kanya. Kung ganoon po ang tingin niyo sa akin, sa Jokoin, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may matinding determinasyon na pinilit niyang ibalik. Kung tingin niyo po ay niloloko ko kayo, kung tingin niyo po ay pasanin lang ako, kung ganoon po pala ang lahat ng ito. Lumingon siya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik dahil sa mga luha at sakit. Alis na po ako. Hindi ko na po kaya. Hindi po ako nabibilang dito. At hindi ko po kayang maging dahilan ng problema ninyo. Nagmadali siyang lumabas ng opisina. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Ang kanyang puso ay basag. Ang lahat ng pagtatayo niya lang tiwala, ng pagkakaibigan, ng pag-asa, ay tila gumuho sa isang iglap. Wala siyang dinala kundi ang kanyang bag, ang kanyang mga damit na simple, at ang kanyang pirasong dignidad.
Ang maranyang mansyon ng Alcaraz, na minsan ay naging kanyang kanlungan, ay naging piitan ng kanyang sakit. Hindi na niya kayang manatili. Ang pagmamadali ni Elara na makalabas sa opisina ni Joaquin ay tila pagtakas mula sa piitan ng kanyang sakit. Bawat hakbang ay mabigat, bawat hininga ay mahapdi. Ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang pigil, lumalamang kanyang paningin habang tumatakbo siya sa mga pasilyo ng Alcaraz Road, papalabas sa engranding lobby, at papunta sa kalsada. Pakiramdam niya ay hindi lang ang trabaho niya ang nawala, kundi pati na rin ang piraso ng kanyang puso, na munti niyang ibinigay kay Jokoy. Ang pag-uusga sa boses nito ay parang saksak sa kanyang dignidad. Hindi na niya inintindi kung saan siya pupunta. Sumakay siya sa unang jeepney na dumaan, ang kanyang isip ay gulo. Gusto lang niyang malayo sa lahat ng karangyaan na nagpapaalala sa kanya ng agwat sa pagitan ng kanilang mundo. Ang mansyon, na minsan ay naging kanlungan niya, ang mga ngiti at kwentuhan ni Jokoin na nagpainit sa kanyang puso, na yon ay tila malaking paninlang lamang. Nang makarating siya sa tondo, sumasalubong sa kanya ang pamilya na amoy ng usok at alikabok, ang ingay ng mga nagtitinda at ang tawanan ng mga bata. Nagmamadali siyang pumasok sa kanilang munting tahanan, ang bahay na may iisang silid, na tila lalong lumiit matapos niyang maranasan ang kaluwagan ng mansyon. Sinalubong siya ng kanyang ina, si Aling Nena, na may pagtataka sa mga mata. Lara, bakit ang aga mo? Ano nang nangyari? Tanong ng ina, namumuta nang makita ang pamumugto ng mga mata ng anak. Hindi na napigilan ni Elara ang kanyang emosyon. Yumakap siya sa ina at humagulgol ng malakas. Tay, umalis na po ako. Ayoko na po doon. Hindi po ako nababagay. Ang sama po ng dinin nila sa akin. At si Sir Joel, akala ko po naiintindihan niya ako, pero hindi pala. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa pagbubunyag ng sikreto ng kanilang pamilya, ang akusasyon ni Jokoin na niloko niya ito. Hinaplos ni Aling Nena ang likod ng anak. Anak ko, hindi mo kailangan ng ganong kasing trabaho. Ang importante, magkakasama tayo. Alam kong mahirap, pero mas mahalaga ang dignidad natin. Ngunit sa puso ni Elara, may kirot na hindi na matutumbasan ng ginhawa ng pagiging kasama ng pamilya. Hindi lang trabaho ang nawala, ang pag-asa, ang tiwala, ang posibilidad ng isang pag-ibig na naglakas, loob siyang pangarapin, ay tila naglaho. Alam niyang kailangan niyang harapin ang mga problema ng kanilang pamilya sa sarili niyang paraan, nang walang tulong ng kahit sino. Naisip niya ang kanyang pangarap na maging guro, ang pangarap na tila lumayo ng husto sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Samantala, sa loob ng Alcaraz Group, nagulat si Joaquin sa biglaang pag-alis ni Elara. Ang galit niya ay unting napalitan ng malalim na pagsisisi. Ang mga salita niya na sinabi sa bugso ng damdamin at pagtabigo ay tila sumusunog sa kanyang dila. Pagkatapos umalis ni Elara, naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan, isang kawalan na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang opisina ay tila walang buhay, ang mansyon ay parang isang malamig na kaharian. Niloko mo ako, Elara. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Pero totoo ba yon? Niloko ba siya ni Elara? O pinoprotektahan lang nito ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, ang kanyang dignidad? Naunawaan niya na ang takot ni Elara na maging pasanin ay may malalim na ugat. Ang kanyang pagtatago ay hindi pagtataksil, kundi pagtatangka na manindigan ng isa.
Ito ay isang pagtatangka na hindi siya gamitin dahil sa kanyang kalagayan, at hindi rin gamitin ang yaman ni Jokuin para sa kapakanan niya. Nakaramdam siya ng matinding hiya. Hindi nagtagal, isang tawag mula kay Senyora Helena ang nagpatunay sa kanyang hinala. Jokuin, alam kong hindi ka pa nakapagbasya tungkol kay Sofia. Ngunit sinabi ko na sa pamilya de la Vega na magkakaroon tayo ng formal na hapunan para pag-usapan ang kasal ninyo sa susunod na linggo. Ang pagpapatatag ng ating alyansa ay mahalaga sa panahong ito. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila isang balde ng malamig na tubig. Ang pamilya de la Vega, ang kasal, ang lahat ng iyon ay tila walang kabuluhan kung wala si Elara. Hindi niya maintindihan kung paano siya magpapatuloy sa kanyang buhay nang wala ang babaeng nagdala ng kulay at init sa kanyang mundong minsan ay kulay abo. Nagmadali si Jokuin na pumunta sa mansyon ng kanyang ina. Nandoon na si Sofia na may ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Jokuin, darling. Buti naman at nandito ka, bati ni Sofia. Tila ba wala ng problema? Sofia, Tita Helena, simula ni Jokuin, ang kanyang boses ay seryoso. Walang bahid ng pagdududa. May kailangan akong sabihin sa inyo. Hindi ako magpapakasal kay Sofia. Nagulat ang dalawang babae. Ang ngiti ni Sofia ay unting naglaho, napalitan ng sakit at galit. Si Senyora Helena naman ay namumutla. Ano? Sigaw ni Senyora Helena. Ang kanyang boses ay tila kulob. Jokuin, ano bang pinagsasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi mo pwedeng gawing ito. Ang reputasyon ng Alcaraz, ang negosyo, wala akong pakialam sa reputasyon. Nay, mariing sabi ni Jokuin. Ang alam ko lang ay hindi ko kayang magpakasal sa isang babaeng hindi ko mahal. At hindi ko kayang ipagpatuloy ang buhay na ito nang wala ang taong mahal ko. Ang kasangbahay na yon. Iyon ba ang dahilan? Halos masamid si Senyor Helena. Isang babaeng walang pinag-aralan, galing sa Tondo, na may madilim na nakaraan. Sisisilain mo ang lahat dahil sa isang Elara Bautista? Siya si Elara Bautista, pagtatama ni Jokuin, puno ng pagmamahal ang boses. Ang babaeng nagturo sa akin ng totoong kahulugan ng buhay. Ang babaeng nagpakita sa akin na may mas mahalaga pa kaysa sa yaman at kapangyarihan. At ang nakaraan niya, hindi iyon ang sukatan ng kanyang pagkatao. Ang mahalaga ay kung sino siya ngayon. At mas maganda siya kaysa sa lahat ng kayamanan na iniaalok ninyo. Tumayo si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Fring! Jokuin, kung yun ang gusto mo. Pero huwag mong kalimutan. Sa huli, isa ka lang nahaharap sa lahat ng ito. Pumalikod siya at naglakad palayo. Ang bawat akbang ay puno ng pot. Jokuin, pagsisisihan mo ito. Banta ni Senora Helena. Huwag kang magpakita sa akin hanggat hindi ka nagbabago ng isip. Ngunit hindi na atubili si Jokuin. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay. Si Elara. Kailangan niyang hanapin ito. Kailangan niyang ipaliwanag. Kailangan niyang patunayan na ang kanyang pag-ibig ay tunay. Sa sumunod na araw, nagsimula si Jokuin sa kanyang paghahanap. Hindi niya ginamit ang kanyang mga tauhan. Gusto niyang siya mismo ang maghanap. Iniwan niya ang kanyang magarang kotse sa isang malapit na lugar at naglakad sa mga makitid na kalye ng Tondo, ang lugar na dati ay ipinagbabawal sa kanya. Ang init, ang amoy ng kanal, ang ingay ng mga tricycle at nagtitinda, lahat ay bago sa kanya.
ngunit hindi siya natinag. Nang makarating siya sa harap ng munting bahay ni Elara, nakita niya ito na abala sa paghuhugas ng labada sa labas. Ang kanyang damit ay simple, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso. Puno ng pagod. Ang pagbalik ni Elara sa kanyang dating buhay ay halata. Elara, malumanay na tawag ni Jokotin. Nagulat si Elara. Nabitawan niya ang kanyang pinaghuhugasang damit. Nalilisik ang kanyang mga mata nang makita si Joaquin. Sosyo, Queen. Anong ginagawa niyo rito? Ang kanyang boses ay may bahid ng galit at sakit. Kailangan kitang makausap, Elara, sabi ni Joaquin, lumapit. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng isang CEO, kundi ng isang taong may pinagdadaanan. Pakinggan mo ako. Kahit saglit lang. Wala na tayong uusapan. Sir, sabi ni Elara, pilit na pinatigas ang kanyang puso. Malinaw na sa akin ang lahat. Hindi po ako nabibilang sa mundo nyo. At ayoko na pong maging pasanin sa inyo. Hindi ka pasanin, Elara, mariing sabi ni Joaquin. At nagkamali ako. Nagkamali ako sa mga salitang binitawan ko. Naging bulag ako sa sarili kong galit at pagkabigo. Hindi ko nakita ang tunay mong rason. Napatingin si Elara sa kanya, hindi sigurado kung maniniwala. Ang totoo, Elara, pagpapatuloy ni Joaquin, ang kanyang boses ay tila may tirot. Simula nang mawala ka, pakiramdam ko ay kulang ang buhay ko. Walang kulay. Ang mansyon ay walang buhay. Ang mga desisyon ko sa negosyo ay tila nawalan ng direksyon. Ikaw ang nagdala ng init at pag-asa sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin ng mga bagay na hindi ko natutunan sa lahat ng kayamanan ko. Nagkaroon ng katahimikan. Ang mga kapitbahay ay tila nagtataka. Pinagmamasdan ang kakaibang bisita ni Elara. Hindi ko naman kayo kailangan, Sir Joaquin, para lang malutas ang problema ko, sabi ni Elara, kahit na sa loob niya ay may bahagi na nagdududa. Kaya ko po ang sarili ko. Kaya ko po ang pamilya ko. Alam ko, Elara. At iyan ang pinakaminamahal ko sa iyo. Sagot ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng magtulungan. Hindi ko kailangan ng iyong pera, Elara, at hindi mo rin kailangan ng aking pera. Ang kailangan ko ay ang presensya mo, ang kailangan mo ay ang tiwala ko, at ang gusto ko ay ang pagtitiwala mo sa akin. Dinala ni Joaquin ang kanyang kamay sa pisngi ni Elara, pinunasan ng isang bakas ng luha na hindi nito napansin. Hindi ako pumunta dito para ibigay sa iyo ang lahat ang kayamanan ko. Pumunta ako dito para ibigay sa iyo ang sarili ko. Ang suporta ko, ang kaalaman ko, ang pagmamahal ko. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang bubong ng munting bahay ni Elara ay may butas at nagsimulang tumulo ang tubig sa loob ng bahay. Napatakbo si Aling Nana para saluhin ang mga tulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Huwag po kayong mag-alala. Nay, sabi ni Elara. Ngunit bago pa siya makakilos, tumakbo na si Joaquin papasok sa bahay. Hinahanap ang pinanggagalingan ng tulo. May hagdan ba kayo, Elara? Tanong niya, hinanap ang butas. Nagulat si Elara sa ginawa nito. Sir Joaquin, huwag na po. Mahirap lang po yan. Mamaya na lang po namin ayusin. Hindi, Elara, sabi ni Joaquin na may hawak ng hagdan at lumabas sa labas. Kung kaya kong ayusin na yon, bakit hindi? Nasaan ang bubungan?
Naghanap siya ng materyales. Nakakita ng isang lumang lata at ilang ganis sa bubong. Hindi siya sanay sa ganitong gawain, ngunit sa kanyang pagpupursigi, sinimulan niyang ayusin ang butas. Ang kanyang kamiseta ay nabasa, ang kanyang buhok ay ginulo ng ulan. Ngunit hindi siya tumigil hanggat hindi niya natakpan ang butas. Pagkatapos, lumapit siya kay Ilara. Ang kanyang mukha ay puno ng putik at pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Ilara, simula niya, ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit puno ng emosyon. Alam kong mayroon kang pangarap na maging guro. Gusto kong tulungan kang abutin iyon. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng suporta. Tutulungan kitang makahanap ng scholarship o trabaho na magbibigay sa iyo ng oras na makapag-aral. Tutulungan kitang mahanapan ng mas magandang oportunidad ang iyong kapatid. Hindi ko susuyurin ang iyong mga problema, ngunit tutulungan kitang makahanap ng solusyon na magiging sustainable. Inabot ni Jokoin ang kanyang kamay kay Ilara. Ilara, mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon na patunayan sa iyo na ang pagmamahal ko ay mas matatag kaysa sa anumang agwat ng ating mundo. Nahanda akong lumubog sa iyong mundo at dalhin ka sa aking mundo at gumawa tayo ng sarili nating mundo. Puso ko ang ibinibigay ko sa iyo, Ilara. Hindi ang Alcaraz. Ang mga luha ni Ilara ay muling bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pag-asa. Sa unahang pagkakataon, nakita niya si Jokoin hindi bilang isang mayaman at makapangyarihang tao, kundi bilang isang lalaking handang ibaba ang sarili, handang lumaban. Para sa kanya, handang iwan ang lahat para sa pag-ibig nila. Sa kanyang mga mata, walang pagdududa, walang paghuhusga. Tanging pagmamahal lamang. Sir Jokoin, bulong niya. Ang kanyang puso ay tila nabuhayan muli. Hindi ko po alam. Jokoin. Just call me Jokoin, sabi niya. Ngumiti. Ang kanyang ngiti ay tila nagdala ng init sa gitna ng malamig na ulan. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, Ilara. Pakiusap. Aalangan. Ngunit may pag-asa sa kanyang mga mata. Dahang inilag ni Ilara ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Jokoin. Sa gitna ng pondo, sa ilalim ng umuulan, nagsimulang umusbong ang isang bagong pag-asa. Ang pag-asa ay tila isang bagong binhi na biglang sumibol sa lupa ng pondo sa gitna ng pagpatak ng ulan. Dahang hinawakan ni Ilara ang kamay ni Jokoin, isang kilos na puno ng pag-aalinlangan ng takot, ngunit higit sa lahat ng bagong pag-asa. Ang init ng palad ni Jokoin ay tila sumasalungat sa lamig ng ulan, nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ang mga mata niya ay nagpakita ng pangako, ang katapatan, na higit pa sa salita. Jokoin, bulong ni Ilara, sinusubukang bigkasin ang pangalan niya ng walang formalidad, tulad ng hiling nito. Ang pangalan, na minsang lumalabas na pabulong lang sa kanyang isip, ngayon ay sinasabi niya ng malakas, kahit pa may kaba. Salamat, Ilara. Sagot ni Jokoin. Ang ngiti niya ay nagbigay liwanag sa dilim ng mauulan ng hapon. Pangako, hindi mo pagsisisihan ito. Lumabas si Aling Nana mula sa loob ng bahay, may dalang payong, at nakatingin sa kanilang dalawa. Nakita niya ang paghawak, kamay, ang paglalapit ng dalawang mundong, akala niya ay hindi magtatagpo. Sa una, may pagtataka sa kanyang mukha.
Ngunit sa pagtingin niya sa mga mata ni Jokoin na puno ng respeto at sinseridad, hindi ng kayabangan, isang maliit na ngiti ang sumilay. Pasok muna kayo. Iyo. Pinabasa na kayo ng ulan. Tuon sa munting bahay ni Ilara, sa ilalim ng bubong na bagong ayos ni Jokoin, nagsimula ang isang bagong kabanata. Nag-usap sila ng matagal, hindi na bilang amo at kasangbahay, kundi bilang dalawang taong gustong bumuo ng tulay sa pagitan ng kanilang mga mundo. Ikinuwento ni Jokoin ang pakikipaglaban niya sa kanyang ina, ang pagtanggi niya kay Sofia. Ikinuwento naman ni Ilara ang kanyang mga takot, ang responsibilidad sa kanyang pamilya, at ang kanyang pangarap na maging guro. Hindi ko kailangan ng pera mo, Jokoin. Mariin, sabi ni Ilara. Kung sasamahan mo ako sa laban na ito, kailangan mong tanggapin na gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa at abutin ang pangarap ko gamit ang sarili kong sipag at talino. Iyan ang pinakamamahal ko sa iyo, Ilara, sagot ni Jokoin, hinawakan muli ang kamay niya. Hindi kita bibigyan ng isda, Ilara. Tuturuan kitang mangisda. At kung minsan baka kailangan mong turuan din ako. Hindi nagtagal. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang pagtanggi ni Jokoin Alcaraz sa kasal kay Sofia de la Vega at ang pagpili niya sa isang kasambahay mula Tondo ay naging usapan sa buong Maynila, lalo na sa alta sosyedad. Hindi ito isang pabulong na tsismis. Ito ay isang putok ng kanyon na yumanig sa pundasyon ng kanilang matatag na mundo. Sa isang lingguhang pagpupulong ng Alcaraz Group sa mga shareholder at media, marami ang umaasa na ililipat ni Jokoin ang pansin sa isang bagong proyekto o isang strategic alliance. Ngunit nagulat ang lahat ng direkta niyang hinarap ang issue. Alam kong may mga haka, sa personal kong buhay. Panimula ni Jokoin, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Gusto kong linawin na ang aking relasyon kay Sofia de la Vega ay hindi matutulo. At totoo na mayroong isang babae sa buhay ko. Ang kanyang pangalan ay Ilara Bautista. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Nag-flash ang mga kamera. Si Ilara ay hindi lamang isang kasambahay o isang babaeng mula Tondo. Patuloy ni Jokoin. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa pagmamahal. Siya ay isang matapang, matalino, at may pusong babae na nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay. Siya ang nagpakita sa akin na ang kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa integridad, pagmamahal, at paglilingkod. Dahil sa kanya, naging mas mabuting tao ako. Mas mahusay na anak at mas epektibong leader. At ipinagmamalaki kong sabihin na mahal ko siya. Ang kanyang deklarasyon ay nagdulot ng gulo. Ang mga headline sa sumunod na araw ay puno ng kanyang revelasyon. Ang social media ay umuusok sa debate. Para sa marami sa Tondo, si Ilara ay naging isang bayani, isang simbolo ng pag-asa. Ngunit para sa mga tulad ni Senyora Helena, ito ay isang iskandalo, isang insulto sa kanilang pangalan at reputasyon. Agad na tinawagan ni Senyora Helena si Jokoin. Jokoin, ano ang ginawa mo? Paliw ka na ba? Paano mo nagawa ang kahihiyang ito sa ating pamilya? Hindi ko ito matatanggap. Hindi ako papayag na sirain ng babaeng iyon ng lahat ng pinaghirapan natin. Nay, hindi ito kahihiyan, mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Jokoin. Ito ang paghahanap ko ng tunay na kaligayahan. At wala na kayong magagawa para baguhin ang isip ko. Pinutol ni Senyora Helena ang tawag. Sa sumunod na mga linggo, pinutol niya ang lahat ng komunikasyon kay Jokoin.
Hindi siya pinayagan makapasok sa mansyon ng ina at sinabihan ng lahat ng kanyang kaibigan at kasosyo na iwasan si Ilara. Ang pangalan ni Ilara ay naging laman ng tsismis ng mga mapanirang kuri at ng paghuhusga. Sa kabila ng lahat ng ingay at paghuhusga, nanatiling matatag si Ilara. Alam niyang ito ang presyo ng pag-ibig sa isang taong tulad ni Jokowi. Ngunit determinado siyang patunayan ang kanyang halaga, hindi lamang kay Jokowi, kundi sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Hindi ko na kailangan ng mga libro ko sa kolehiyo, Nay, sabi niya isang gabi kay Aling Nena. Mas kailangan ko ngayon ang matulungan kayo at ang pamilya. Naisip ni Ilara ang kanyang pangarap na maging guro. Alam niya na kailangan niya ng mas matagal na panahon para doon. Sa ngayon, kailangan niya ng paraan para kumita at suportahan ang kanyang pamilya nang walang direktang tulong pinansyal ni Join. Tiningnan niya ang kanyang mga kasanayan, ang kanyang kakayahan sa pagluluto ng mga pagkaing Pinoy, ang kanyang talinaw sa paghawak ng budget, ang kanyang sipag. Nay, naalala niyo po yung niluluto niyong adobo at sinigang na pinagkakaguluhan ng mga kapitbahay dati? Tanong ni Ilara. Kung magbubukas po kaya tayo ng maliit na karinderya, nagulat si Aling Nena. Isang karinderya. Anak, alam mo namang mahirap iyan. Paano ang puhunan? Ngunit may naisip na si Ilara. Wala tayong pambili ng lupa o magandang pwesto. Pero bakit hindi tayo magsimula sa ating bakuran o kaya mag-deliver sa mga kapitbahay? Nagsimula si Ilara sa isang maliit na pamamaraan. Inamit niya ang mga lumang kasangkapan sa kusina at nanghiram ng kaunting puhunan sa kanyang tiya. Hindi niya tinanggap ang alok ni Jokowi na direktang magbigay ng pera. Sa halip, humingi siya ng payo mula kay Jokowi. Tukuin, paano ko po ba masisiguro na laging sariwa ang ingredients ko? Paano ko ba mapupuno ang orders kung ako lang mag-isa? Tanong niya. Tuwang-tuwa si Jokowi na makita ang determinasyon ni Ilara. Ilara, sa negosyo, ang consistency ay susi. Makipag-ugnayan ka sa mga lokal na magsasaka sa mga probinsya. Mas sariwa, mas mura, at sinusuportahan mo pa ang kanilang kabuhayan. Kung sa pag-deliver, bakit hindi mo subukan ang isang maliit na partnership sa mga tricycle driver dito sa Tondo? Win-win situation, Ilara. Dahil sa mga praktikal na payo ni Join at sa sipag ni Ilara, umusad ang kanyang maliit na karinderya na pinangalanan niyang Puso ni Ilara. Nagsimula siya sa pagluluto ng iilang ulam, ngunit dahil sa sarap at abot, kayang presyo, mabilis itong kumalat sa komunidad ng Tondo. Si Jokowi, sa kanyang mga libreng oras, ay pumupunta sa Tondo, hindi para maging amo, kundi para maging kasosyo. Tinulungan niya si Ilara sa paggawa ng maliit na signage, pag-organisa ng inventory, at maging sa paglilinis ng puwesto. Natuto si Jokowi na mag-file ng papers para sa business permits na hindi niya kailanman ginawa sa kanyang sariling kumpanya. Natuwa ang mga kapitbahay ni Ilara kay Jokowi. Nakita nila ang kanyang pagbabago, ang kanyang pagiging masa, ang kanyang kakayahang makisama. Hindi siya nagpakita ng kayabangan. Sa halip, nakikinig siya sa kanilang mga kwento, tumutulong sa mga maliliit na problema ng komunidad. Sa Alcaraz Group, dumating ng isang malaking krisis. Isang malaking proyekto sa infrastruktura ang nasa panganib na mabigo dahil sa problema sa supply chain at community resistance. Nagpulong ang mga executive. Naghahanap ng solusyon. Si Jokowi, na dati ay may agarang sagot sa lahat, ngayon ay tila may iba ng pananaw. Ang problema ay hindi lang sa supply chain, kundi sa mga tao,
sa komunidad, sabi niya sa kanyang mga executive. Hindi natin nakikinig ang kanilang mga pangangailangan. Hindi natin nauunawaan ang kanilang mga takot. Ngunit nahihirapan siyang makahanap ng konkretong solusyon. Isang gabi, habang kumakain ng sinigang sa karinderya ni Elara, ibinahagi niya ang kanyang problema. Tokin, naalala ko po noong bata pa ako. Kapag may bagong project sa aming lugar, madalas naming tanungin kung para kanino ba talaga yan, sabi ni Elara, habang hinahalo ang sabaw ng sinigang. Kung ang mga tao mismo ang may pakinabang, bakit pa sila tutol? Siguro hindi lang po pera ang kailangan nila, kundi seguridad at pagkilala na mahalaga din ang kanilang boses. Nagulat si Jokoin sa simpleng, ngunit malalim, na pahayag ni Elara. Ang mga tao mismo ang may pakinabang. Ulit niya, tila iilaw ang kanyang isip. Kinabukasan, ipinresenta ni Jokoin ang isang bagong diskarte sa kanyang mga executive. Imbis na pilitin ang proyekto, bakit hindi nila unahin ang pakikipag, ugnayan sa komunidad? Maglaan ng pondo para sa mga maliliit na negosyo, magbigay ng scholarship para sa mga kabataan, at maglaan ng espasyo para sa kanilang mga kultural na aktibidad bilang kapalit ng suporta nila sa proyekto. Hindi lamang niya ibinahagi ang ideya, kundi detalyadong plano na nakuha niya mula sa mga pakikipag-usap kay Elara at sa kanyang mga karanasan sa pondo. Ang mga executive ay nagulat, ngunit nakita nila ang potensyal ng ideya. Dahil sa diskarte na iyon, nalutas ang krisis at nagtagumpay ang proyekto. Ang tagumpay na iyon ay hindi nakaligtas sa pansin ni Senyora Helena. Sa kanyang pagmamaman, narinig niya ang mga bulungan tungkol sa kung paano nahimasmasan si Jokoin dahil sa kasintahan niya. Narinig niya ang mga papuri sa mga desisyon ni Jokoin. Nakita niya ang kanyang anak na nagbago, hindi nagiging mas mahina, kundi nagiging mas matatag, mas malalim ang pananaw. Isang araw, pumunta si Senyora Helena sa karinderya ni Elara, hindi sa kanyang magarang sasakyan, kundi sa isang pribadong taxi, at iisa. Nagulat si Elara nang makita siya, ngunit nanatili siyang kalmado. Ikaw pala si Elara Bautista, sabi ni Senyora Helena. Ang kanyang boses ay malami, ngunit may kaunting kuryosidad. Magandang hapon po, Senyora Helena, sagot ni Elara. Magalang na yumukod. Ano po ang maipagdilingkod ko? Gusto kong malaman, ano ang binibigay mo sa anak ko na hindi ko naibigay? Diretsyong tanong ni Senyora Helena. Hindi natakot si Elara. Hindi ko po iniisip na may kulang sa binigay niyo, Senyora. Ang naibigay ko lang po kay Jokoin ay ang simpleng pagtanggap, unawa, at ang pananaw sa buhay na hindi natutunan sa karanyaan. Ang pagmamahal na walang hinihingi, at ang pagtitiwala na kaya niyang maging mas mabuting tao, hindi lang isang tagapagmana. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Inilabas ni Senyora Helena ang kanyang panyo at pinunasan ang kanyang mata. Nagkamali ako sa iyo, Elara. Sa dami ng taon, inakala kong alam ko ang lahat para sa anak ko. Pero ikaw, isang babaeng simple, ang nagpakita sa akin ng kapangyarihan ng puso at pagmamahal. Hindi niya sinabing tinatanggap kita, ngunit sa kanyang mga mata, sa kanyang pananalita, mayroon na itong simula ng pagtanggap. Bago siya umalis, iniwan niya ang isang sobre sa mesa. Para sa iyong mga proyekto, sabi niya. Hindi pera para kay Elara, kundi para sa karinderya at sa mga plano niya. Ito ay isang kilos ng pagkilala. Isang buwan matapos ang pagtanggap ni Senyora Helena, kahit paunti-unti, nagpa siya sina Jokoin at Elara na magbigay, pugay sa komunidad na nagpatotoo sa kanilang pag-ibig. Sama
Sama silang organisa ng isang feeding program sa Tondo sa tulong ng puso ni Ilara at ang puno mula sa Alcaraz Group. Hindi lamang sila nagbigay ng pagkain, kundi nagbigay din ng mga libro at kagamitan sa paalan para sa mga bata. Si Jokoin, na nakasuot ng simpleng kamiseta at maong, ay tumutulong sa pagdi-distribute ng pagkain, habang si Ilara ay nakikipag-usap sa mga ina, nagbibigay ng payo at nagbabahagi ng kanyang kwento. Ang mga bata ay tumatawa, ang mga magulang ay nagpapasalamat. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Jokoin at Ilara ang kanilang mga sarili, hindi bilang dalawang magkaibang mundo, kundi bilang isang mundo na nagsama, nagtutulungan. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang nanatili sa kanilang dalawa, kundi umabot sa kanilang komunidad. Ipinakita nila na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, kundi kung paano ito nagbabago, nagpapabuti, at nagbibigay inspirasyon sa kanilang paligid. Ang puso ng Maynila ay hindi lamang sa Tondo o sa Alcaraz Group. Ito ay ang puso na natagpuan nila sa pagitan ng dalawang mundo, isang puso na handang magmahal, lumaban, at magtayo ng tulay kung saan mayroong mga pader. Sa pagtatapos ng araw, habang nakatayo sila, sa gitna ng mga nagtatawa ng bata, naghawakan muli ang kanilang mga kamay. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa sa isang bagong bukas. Lumipas ang 5 taon, at ang mga paglel na minsay naghihiwalay sa mundo ni Jokoin at Ilara ay tuluyan ng gumuho na palitan ng matibay na tulay ng pag-ibig at pag-unawa. Hindi na sila nakatira sa mansyon ng Alcaraz o sa munting bahay sa Tondo. Nagpatayo sila ng sarili nilang tahanan sa isang tahimik na lugar sa Quezon City, isang bahay na pinagsama ang modernong disenyo ni Jokoin at ang mainit at makulay na pagiging praktikal ni Ilara. Malawak ang hardin, may malaking espasyo para sa mga pananim ni Ilara at may makukuhanan ng sariwang gulay para sa kanilang hapag-kainan. Sa sala, ang mga sining at libro na nakolekta ni Jokoin ay pinaghalong-halo sa mga nilikhang handicrafts at palamuti ni Ilara. Bawat isa ay may kwento mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Si Jokoin Alcaraz ay nanatiling pinuno ng Alcaraz Group, ngunit ang kanyang liderato ay nagbago ng malaki. Hindi na siya ang dating malamig at layong CEO na nakatuon lamang sa tubo. Ang kanyang mga desisyon ay laging may kasamang konsiderasyon para sa kapakanan ng komunidad at kapaligiran. Mas marami na siyang inilalaang oras sa mga proyekto ng korporasyon na nakasentro sa social responsibility, tulad ng pagpapatayo ng mga paaralan sa malalayong probinsya at pagsuporta sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga empleyado ay mas personal at mas nagpapahalaga sa kanilang kapakanan. Naging mas mabuting ama siya sa kanilang anak na si Alon, isang batang lalaki na kasing liwanag ng araw at kasing mapagtanong ng kanyang ina. Si Ilara naman, na minsang nangarap na maging guro, ay nakamit ang kanyang pangarap. Pagkatapos niyang mapatatag ang puso ni Ilara Carinderia, na ngayon mayroon ng 2 branches, at nagbibigay trabaho sa maraming taga-Tondo, nagpasya siyang bumalik sa pag-aral. Sa suporta ni Jokoin, na siyang nagiging tutor niya sa math at paggabay ni Aling Nena na asikaso sa kanyang negosyo. Tinapos niya ang kolehiyo. Ngayon, siya ay isang respetadong elementary teacher sa isang pampublikong paaralan sa kanilang komunidad. Ang kanyang mga estudyante ay humahanga sa kanyang galing sa pagtuturo at sa kanyang mga kwento ng inspirasyon. Sa bahay, si Ilara ay hindi lamang isang ina at asawa. Siya ang bukal ng init at tawanan, ang nagpapaalala kay Jokoin sa mga simpleng kagalakan ng buhay.
Tay, Tito, tingnan niyo po ang ginawa ko. Sigaw ni Alon, 5 taong gulang, habang masiglang tumatakbo patungo sa kanila, dala ang isang makulay na drawing. Isang larawan ng isang pamilya na kumakain ng sinigang na may malaking araw sa likod. Si Jukuin, na nakaupo sa sahig, at aayos ng sirang laruan ni Alon kasama si Tito Ben, kapatid ni Ilara na ngayon iskolar na ng Alcaraz Group, at aaral ng engineering, ay ngumiti. Wow, Alon, ang ganda naman yan. Ano yang niluluto ni nanay at tatay? Sinigang po, favorite po natin. Masiglang sagot ni Alon. Si Ilara, na naghahanda ng merienda sa kusina, ay lumabas at niyakap ang anak. Talaga? Naaalala mo pa ang favorite natin? Galing naman ng anak ko. Ang kanilang buhay ay puno ng mga ganitong maliliit na sandali, ang pagtawan ng kanilang anak, ang mga simple, ngunit masarap na pagkain, sa hapag, ang pagbabahagi ng kanilang mga kumentos araw, isang plato ng mainit na kanin at ulam Pinoy ang laging nasa hapag, kahit gaano pa sila kaabala. Ang mga ito ang nagpapaalala sa kanila sa kung saan sila nagsimula at sa mga pagpapahalaga na nagbuklod sa kanila. Isang Sabado, bilang paggunita sa anibersaryo ng kanilang kasal, nagpasya sina Jokuhin at Ilara na ipagdiwang sa kakaibang paraan. Hindi sa isang magarang restaurant, kundi sa isang barrio siesta sa Tondo, kung saan nagsimula ang lahat. Ito ay isang taon ng pagdiriwang para sa patron ng lugar, at ang puso ni Ilara ay isa sa mga sponsor. Nakasakay sila sa isang jeepney, kasama si Aling Nena, Tito Ben, at si Alon na nagtataka sa dami ng tao at kulay. Hawak kamay sina Jokuin at Ilara, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga kalye ay puno ng mga banderitas na lumilipad sa hangin, tunog ng musika mula sa mga video at sound system, at amoy ng mga nilulutong pagkain tulad ng lekon, pansit, at mga inihaw. Pagdating nila sa plaza, sinalubong sila ng mainit na pagtanggap ng mga residente. Ang dating mga chismis at paghuhusga ay napalita ng paghanga at pagmamahal. Nakita nila ang kanilang mga lumang kapitbahay, ang mga taong naakita sa paglago ng pag-ibig ni Jokuin at Ilara. Si Jokuin, na nakasuot ng simpleng barong Tagalog, ay hindi na isang dayuhan sa lugar na ito. Bawat pagbati ay sinasagot niya ng ngiti. Si Ilara, sa kanyang magandang pinian na blouse, ay nakikipag-usap sa mga kaibigan, nagtatanong sa kanilang mga anak, at nagkukuwento sa mga ina tungkol sa kanyang karanasan sa pagiging guro. Pukin, tingnan mo, si Kuya Mario. Sigaw ni Ilara, itinuro ang isang tricycle driver na dati nakikipagtulungan sa kanyang karinderya. Kumusta na kayo, Kuya? Mag-aral mabuti ang anak niyo, ha? Pilara Jokuin. Ang laki na ng pasasalamat namin sa inyo, sabi ni Kuya Mario. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Salamat sa inyong scholarship para sa anak ko. Malapit na siyang makatapos ng kolehiyo dahil sa inyo. Mumiti si Jokuin. Ang mga ganitong sandali ang nagpapatunay sa kanya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga pusong natulungan at buhay na nabago. Pagsapit ng gabi, umakyat si Jokuin sa entablado upang magbigay ng maikling mensahe. Sa tabi niya ay si Ilara. Hawak ang kamay niya. Noon, ang tingin ko sa buhay ay mga numero at transaksyon. Simula ni Jokuin, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Pero ang Tondo, ang Ilara ko, ang nagturo sa akin na ang tunay na balanse ay nasa pagitan ng puso at isip ng sarili
at ng komunidad. Idinagdag ni Ilara, hindi madali ang pinagdaanan namin. Maraming pader na kailangan naming sirain. Maraming tulay na kailangan naming itayo. Pero, sa huli, ang pag-ibig ang nagpapatunay na walang imposible. Kung saan may pag-ibig, doon may pag-asa. Nagtayuan ang mga tao at nagpalakpakan. Naroon si Senyora Helena. Tahimik na nakaupo sa likod, kasama ang kanyang ilang kaibigan. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng pagputol, kundi ng pagmamasid at pag-unawa. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang bagong respeto para kay Ilara, at higit sa lahat, ang kaligayahan sa nakita niyang pagbabago ng kanyang anak. Matapos ang programa, umuwi sila sa kanilang bahay. Si Alon ay nakatulog sa bisig ni Joko In, habang si Ilara ay sumandal sa kanyang balikat. Ang kanilang buhay ay hindi perpekto, may mga hamon pa rin na dumarating. Ngunit mayroon silang matibay na pundasyon, isang pag-ibig na binuo sa pagrespeto, pag-unawa, at ang pangako na laging mananatili sa isa't isa, sa anumang hamon ng buhay. Ang huling eksena ay nagtatapos sa kanilang kusi. Nagtutulungan silang magluto ng sinigang, ang paboritong pagkain, ang kanilang pamilya. Si Joko In ay naghihiwa ng mga gulay, habang si Ilara ay naglalagay ng pangpalasa. Ang amoy ng sampalok at sariwang gulay ay bumabalot sa buong bahay. Si Alon, nagising na, ay nakaupo sa counter, masayang nanonood. Naaalala mo, Joko In, sabi ni Ilara habang niluluto ang sabaw. Ito ang isa sa mga unang pagkain na niluto ko para sa iyo sa Tondo. At ito ang nagbukas ng aking mga mata. Ilara, sagot ni Joko In, hinalikan ng kanyang noo. Ang nagpakita sa akin ng tunay na sarap ng buhay. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga ang kanilang mga nakaraang mundo. Hindi na mahalaga ang kanilang mga titulo o yaman. Ang mahalaga ay ang init ng kanilang tahanan, ang pagtawa ng kanilang anak, at ang pagmamahalan na pumupuno sa kanilang mga puso. Ito ang puso ng may nila, isang puso na natagpuan sa pagitan ng dalawang mundo, isang puso na patuloy na nagmamahal, nagbabago, at nagbibigay ng pag-asa sa bawat bagong araw. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang isang kwento, kundi isang pamana, isang patunay na ang tunay na yaman ay nasa koneksyon ng tao, sa pag-ibig, at sa pusong handang tumawid sa anumang pader.